the Lord, amen. So why don't we lift our voices and sing about who He is? Come on, let's praise God. Hallelujah. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Yes, let's clap our hands. Hallelujah. God, you are glorious. My God. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love. Your love remains forever and ever. You stay the same. So shout it out. Shout it out, shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Praise you, Jesus. God, you are glorious. Once more, let's sing. My God, you reign forever and ever. How great your name. Amen. Your love remains forever and ever. You stay the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Let's sing. Glorious. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Sing, shine, Jesus. Ooh. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Come on, lift your voices. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. For the last time you sing. Shine, Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. You are glorious.
give Him praise. Yes, you are you Lord? It's your word. It's your love. Oh, how glorious. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross. Let's sing that saved me. Amen. And rescued me. Just a moment there, set me free. Hey! We give you glory, glory. We give you glory, glory. We give you glory, glory. Jesus. We give you glory, glory. We give you glory, glory. I give you glory, glory. Worship the Lord. Napakasarap magpuri sa vlogs. Amen? Once more we sing, how beautiful you are. Oh, how beautiful with all our heart are you, Lord. It's your word. It's your word. It's your love. Oh, how glorious are you, Lord. It's your power. It was the cross that saved me and rescued me. Come on. Just a moment there, set me free. We give you glory, glory. We give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. We give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. With the crown. With the crown of thorns. Come on. You became my king forever. With the crown of thorns. You became my king forever. With the crown of thorns. You became my king forever. With the crown of thorns, you became my once more. With the crown of thorns, with the crown of thorns, you became my king forever. Thank you, Lord. With the crown of thorns, you became my king forever. That saved me. Come on. And rescued me. Amen. Just a moment there, set me free. Once more, that saved me. That saved me and rescued me. Just a moment there, set me free. We give you glory, Lord. Come on, lift your hands. We give you glory, glory. Lift your hands like this. I give you glory, glory. Amen. Jesus, we give you glory, glory. I give you glory, glory. I give you glory, glory. Jesus. Amen.
Hallelujah. Praise you, God. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Lord, how beautiful you are. Lord, how lovely you are. Lord, here we are, your children. Lord, we will worship you today with all our hearts. We will sing a song to you, Lord. Come on, this morning, bakit hindi po natin haranahin ang ating Panginoon? And let's sing this song with all our hearts. I know you know this song. Why don't we sing this song with all our hearts? When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. Come on, lift your hands and sing. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. Why don't we sing it one more time? When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadows in the light of you. When I found the joy, when I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadows in the light of you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship
The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship. Come on, let's lift our voices. Sing your praise to God. Sing your praise. We worship you, Lord. Lift your voices. Oh, we worship you, God. You deserve all praise. You deserve all glory. You are beautiful. You are holy, God. Sing to you. To worship you, I live. To worship you, I live. I live to worship you. Oh, we sing. To worship you, I live with all our hearts. To worship you, I live to worship you. Come on, this is our life. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Come on, we live to worship God. We live to worship you. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Oh, to worship. To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. But the last song we sing.
to worship you. Come on, sing this with all your heart. That the reason that we live, the reason I live is to worship you. Amen. Come on, give God a big clap of praise. We worship you, Jesus. We give you glory, we give you honor. This we pray in Jesus' name. To you be all the glory. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Life Giver Worship, for leading us to very powerful and anointing worship time. Good morning, Life Giver Church. Ako po si Sam De Los Santos from Life Giver Marikina. I'm here to testify tungkol sa kabutihan ng Diyos sa buhay ko. Masasabi ko po na isa po ako sa Life Giver member na pinagpala nang tanggapin ko ang Panginoong Hesus sa buhay ko ng taong 2011. Dito po ako pinagkalooban ng magaganda at gwapo na mga anak, na kapag kasama ko sila, ang tanong nila sa akin, anak mo? Parang hindi sila naniniwala. Praise God, hallelujah. Isa rin po ako tulad ng iba sa inyo na nakikinig ng mga testimony kung paano sila pinagpala ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng tithes and offering. Nai-encourage po ako every time na nagte-testify dito sa harapan, kaya naman, hindi ko pinalampas ang chance na makapagbigay ng aking tithes and offering faithfully. Pero alam niyo po, mas naranasan ko po ang pagpapala mula sa Panginoon noong natutunan kong magbigay ng first fruit. Ang bunga nito ay pagkakaroon ng RTW business namin at nagkaroon pa kami ng mga branches. Hindi lang po diyan natatapos ang pagpapala ng Panginoon kasi dahil po sa principle of tithes and offering and first fruit, na pinapractice ng aming pamilya, nagkaroon po kami ng sasakyan at bahay na hindi ko nabili nung OFW pa ako. Mas lalo po kami pinagpala ng Panginoon nang i-apply din namin ang Sabat o paghinto sa pagtatrabaho kapag araw ng linggo. Nagdesisyon po kami na ang Sunday ay inilaan na namin sa Diyos ng aking pamilya. Marami po ang nagsasabi bakit nagsasara kami ng Sunday, yun ang pinakamalakas para kami ay kumita. Pero naniniwala po kami na ang prinsipul ng tao at prinsipul ng Diyos ay magkaiba. Marami po kaming blessing pero marami ding trials. Humarap po kami sa isang matinding challenges nang kinailangan naming isara ang 3 store namin sa Marikina at isa sa Antipolo. Mabuti pa rin ang Diyos kasi tinirhan niya kami ng isa. In short, nalugi po ang business namin. Hindi po alam kung paano ko makakabayad na nahiraman ko na pera para makabawi ako sa negosyo namin. Nagtry ako na ibenta ang sasakyan namin, pati ang aming bahay na tinitirhan, pero walang bumili. Praise God. Pero napakabuti ng Diyos dahil pagpasok ng 2020, nakarecover po ako sa pagkalugi ng business namin at unti-unting naibalik ang pera na nahiram ko. Nabayaran ko rin po ng full sa pag-ibig ang bahay namin na tinitirhan. Sa panahon po ng pandemic, binigyan po kami ni Lord ng mga lupain at pangalawa naming tirahan. November 2022, nagkaroon po ng panawagan ng bawat pamilya ay magbigay ng upuan. During the time, nangusap ang Diyos kung ilang piraso ang dapat naming ibigay. Sabi ng wife ko, magsulat kami sa pledge card. Nakita ko kung ilan ang nilagay niya. Sabi ko, dagdagan mo ng 1 sa dulo. Sabay tingin sa akin, sabay sabi 1.6 ang isa ha. Alam ko sa sarili namin na wala kaming ganoong kalaking amount that time, pero si Lord ang nangusap sa akin at pinanghawakan ko lang ang pangako niya that He will provide. Pero noong time po na need na naming ibigay ang pambayad sa chair, doon din po namin natuklasan ng aming panganay na anak ay unti-unting nalalagas ang buhok at bilang magulang, alam ko pong kailangan namin ng malaking halaga sa pagpapagamot ng aming anak. Di ko pa alam kung ibibigay ko pa ba ang pledge ko para sa upuan o... Pero binigay pa namin kung ano yung nararapat. Nagkaroon ulit po ng panawagan na magkaroon ng sacrifice giving at natuko po ang disipulo sa parking area na ayusin. Kagaya po ng dati, gusto ko maging part din ako nito. Pero 2 days before po, ibigay yung amount na ipipledge ko para sa parking area.
Itinulak po ng isang bata ang anak ko sa Mall of Asia at tinamahan ang kanyang mata. Kinakailangan po siyang tahiin. Hinihingan po kami ng ospital ng down payment ng same amount ng ipinangako sa parking area. Alam niyo po ba, napakabuti ng Diyos dahil wala pong operasyong nangyari. Naibigay ko po ang aking ipinangako. Kung mapapansin niyo po, halos same na mga pangyayari sa tuwing magpi-pledge ako sa ating simbahan. May mga challenges kaming hinaharap, pero alam ko po it was a test. Magbibigay ka pa rin ba kahit alam mong may problema kang kinakaharap? Tutuparin mo pa ba rin ba ang pangako mo kay Lord kahit parang alam mong imposible na ang lahat? Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil binigyan niya po ako ng lakas ng loob para mapagtagumpayan ang challenges na ito. Sa halip na magmukmok, umalis, magtampo, nagpatuloy po ako. Kaya naman last 2023 po, nagdesisyon ako na mag-enroll sa SLC. By the grace of God, nakatapos po ako nito. Nagkaroon din po kami ulit ng life group sa aming tahanan na matagal nang nawala. Nagsiserve po ako sa production team and connect team. Alam ko po, ready na po kayong magbigay sa Panginoon, pero gusto ko pong iiwan sa inyo ang life verse ko. Sa Kawikaan 3:5 hanggang 10. Kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Lahat ng iyong gagawin, siya'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman, igalang mo't sundin si Yahweh, lumayo sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas, magiging matatag, mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan at mula sa pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi matutuyuan. Itaas po natin ang ating mga kakaloob. Ama naming nasa langit, salamat po sa pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Sa kabila ng minsan ay di kami naging tapat sa iyo sa pagbibigay. I-bless mo po, Panginoon, ang mga taong ito na patuloy na nagbibigay, naghahandog ng kanilang kayamanan sa iyo. I-bless niyo po din po ang mga taong nagdi-decide ngayon na magbalik sa iyo. Iparanas mo po sa kanila ang supernatural favor na di pa nila nararanasan. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Life Giver Family, Church, let's give. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Woo! Good morning po sa inyong lahat. Na-bless ba tayong lahat? Palakpak nga tayo ng malakas. Amen. Ito po ang start ng celebration ng Lent po, no? So, may baon nga akong palaspas kanina eh. Gamitin ko sana. So, it is Palm Sunday. So, start na po ito ng Lenten celebration natin. And I'm glad na ako po ang nagbigyan ng privilege na mag-share ng word this morning. Amen po ba? Kailangan ko sana ang suporta nyo. Baka pwedeng pumalakpak naman kayo dyan pag merong... Amen. Alright. So, ang title po ng pag-uusapan natin ngayong umaga ay pinamagatang Remember Me. Yeah. Remember Me. No? Pero bago tayo magsimula, bigyan ko muna kayo ng konting trivia. No? Alam niyo ba yung merong flower sa Northern Europe, particularly, popular ito. Ang pangalan niya is Forget-Me-Not na flower. Yan. So nakaka-intriga, no? Bakit Forget-Me-Not? No? Bakit ganun ang pangalan ng flower na to? Ang istorya kasi, legend says is that may isang knight at saka yung lady niya. So alam naman natin, ang knight, di ba? Naka-armor yan,
Talagang kasi defender siya, no? So nag-stroll sila sa tabing ilog. Ngayon, itong lady niya, nakakita ng flower. Nandun sa pangpang. So ang ginawa niya, sabi niya sa jowa niya, "Uy, Night, please, get naman the flower." Ito naman si, sabay talo naman sa kabayo. Kinuha yung bulaklak, kaya lang, nalaglag siya sa tubig. Yung tubig, malakas yung current. So, hirap na hirap siya lumangoy kasi ang bigat ng suit niyang armor eh. So, bago siya yung huling, kaya na talaga ng power niya para umakat, hindi niya kinaya, hinagis niya yung bulaklak doon sa lady. At nasalo naman at sinabi niya, "Forget me not." At tuluyan na siyang nalunod. Kakalungkot, di ba? Very tragic ang istorya. Yung lady, sa sobrang lungkot niya, hindi na siya nag-asawa. At in remembrance dun sa jowa niya na namatay, pinangalanan niyang, "Forget me not" ang flower na to. Di ba? Ang ganda na story, ang ganda na symbolism. Kaya nga ito, ginagamit ito sa Alzheimer's Society. So pag ikaw binibigyan ng ganyang bulaklak, ibig sabihin niyan, "I will remember you always." Palakpakan nga natin ang Panginoon. No? Di ba napakaganda ng symbolism niya? Parang ang Diyos natin, He always remember. No? Sabi nga sa Genesis chapter 8 verse 1, as a rule of first mention, dito unang ginamit ang salitang remember. Sabi nga, "But God remembered Noah and all the wild animals and the livestock that were with him in the ark. And He sent a wind over the earth, and the waters receded." No? Nakakatuwa, hindi kinalimutan ni Lord si Noah at niligtas pa niya. That's how God it is. Kaya lang, ang problema, tayo parati ang nakakalimot kay Lord. Amen po ba? Di ba? Simple na lang, magpe-pray, di ba? Nasubo mo na yung pagkain, nanguya mo na, teka lang, di pala ako nag-pray. Di ba? Pati yun, actually, simpleng bagay, nalilimutan natin magpasalamat. Teka lang, di pala tayo nakapag-pray bago mag-start, dapat mag-pray po muna tayo. Di ba? Sige, let's bow down our head. Pati na mo nga, pati ako nakalimot na. Grabe. Sige, let's bow down our head and let's pray. Father, salamat sa umagang ito. Lord, we ask forgiveness as we forgive those who sin against us. Lord, we ask your grace and mercy. Anoint us, O Lord God, upang yung salita aming maintindihan at maipamuhay. Maraming po salamat. This was in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sige po. Sabi nga, di ba, nalilimutan natin to follow His command. Di ba? To do what is right in His eyes. Forget to do His will. Di ba? Para mga Israelita, nasa disyerto, biri mo, nalimutan nila yung plagues na pinadala ni Lord, yung pinakain sa kanila na hinati ang dagat. Di ba? Ang very ironic, yung golden cow, ginawa nila habang binibigay ni Lord yung 10 Commandments kay Moses. Ang dali nilang makalimot. No, ito pang nakakalungkot. After one generation, nalimutan ka agad ng mga Israelita ang Diyos. Sige nga, basahin natin. Sabi sa Judges chapter 2 verse 10, sabi nga, "After that whole generation had been gathered to their ancestors, another generation grew." Nung namatay daw yung generation ni Joshua, another generation grew up who knew neither the Lord nor what He had done for Israel. Then the Israelites did evil in the eyes of the Lord and served the Baals. They forsook the Lord, the God of their ancestors who brought them out of the Egypt. They followed and worshipped various gods of the peoples around them. They aroused the Lord's anger. Grabe, di ba? After one generation, nalimutan na kaagad. Ganon tayo katindi. Di ba kahit tayo, no? May tendency tayo makalimutan si Lord. No? Pwede nga, baka culture na talaga ng mankind yung malilimutin pagdating sa Diyos, di ba? Lalo na pag sumasarap yung buhay natin. Di ba? Party dito, party doon. Hindi naman masama yun eh. Kaya lang kung kinakain na yung oras mo para kay Lord, doon na nagkakaproblema. Lalo na sakit namin niya ngayon, yung mga nagra-rides dyan, taas nga kamay ng mga rider dyan. Yun no, di ba? Bago mo to, rides dito, rides doon. Di ba? Wag naman sana, RS. So, di ba? Sa mga girls, shopping dito, shopping doon. Hindi naman masama yan. May budget tayo, kaya lang. Minsan nagsashopping ka na, oras na kay Lord. Di ba? O kaya may bago kang sasakyan. Di ba? Kaya nga yung Eraserheads ba yun, di ba? Magdadrive ako, di ba?
Hanggang saan magdadrive lang daw siya. Bago sasakyan Si Lord hindi na naalala. Diba? Ano yung nag-bless sa kanya nung sasakyan? Diba? Puro sarap. Pero pag nahihirapan na, ayan, diyan biglang naalala si Lord, Lord. Diba? Ang masakit, tuluyan ang kinalimutan si Lord at tinapos na yung buhay. Yan ang nakakalungkot. Diba? Kaya sabihin mo nga sa tabi mo, remember. Yan. Ngayon tayo may sakit na kalimot So, what shall we do? What are we to do so as not to arouse God's anger? What are we going to remember as not to arouse God's anger? Ano ba dapat nating tandaan? Diba? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay from the book of Deuteronomy. May bilin kasi si Moses sa mga Israelita na ano ang dapat gawin. So, mahaba po yung text, hindi na po natin babasahin. So, Deuteronomy chapter 8, I'll give you na lang the background. Our text will be coming from the book of Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy is written by Moses during sinulat nyo to after 40 years in the desert while they are in camp on the east side of Jordan River, katabi lang yung promised land. So, big sabihin, sinulat nyo to bago sila pumasok ng promised land. At dito, ito yung sa Deuteronomy, sa sermon ito yung second part ng sermon ni Moses, kung saan nire-review niya ang history before they crossed the Jordan River. So, at dito rin, nire-remind niya mga Israelita to remember the Lord kasi vital ito sa pagpasok nila sa promised land. Amen? Kaya ito yung parte kung saan bago sila pumasok sa promised land, ni-remind sila ni Moses. Amen? Ngayon, ang tanong ba, di ba, alam naman natin si Moses, hindi siya nakapasok ng promised land. Di ba? Yan ang nangyari sa kanya. Di ba, nakakalungkot, hindi siya nakapasok ng promised land. Bakit? Kasi, hindi siya sumunod sa gusto ng Diyos Meron siyang ginawa na nagalit ang Diyos sa kanya at yun naging dahilan. Kasi dapat, di ba yung bato na kung saan lalabas yung tubig, pinalo niya Dapat, hindi niya dapat pinalo yun, dapat kinuusap niya. Kaya lang, ginawa niya kasi. Kaya kung iisipin mo, ang papaw naman, ba't naman nagalit si Lord, di ba? Ang lupit naman, pinalo lang, tapos hindi na makakapasok ng promised land. Pero may dahilan ng Diyos Unang-una, kasi may divine plan ng Diyos. Dahil dito, sa ginawa ni Moses, nabago yun. Pangalawa, dishonor niya ang Diyos. Di ba? Bakit? Kasi yung batong yun, simbolo sana ni Kristo yun, na palalabasin niya, palalabasin na di ba ang symbol ni Kristo is a living water? Di ba? Na pag nasa Kanya ka, hindi ka mauuhaw. Di ba? Kaya lang, at saka si Kristo, kausapin mo lang, di ba? Tutugon na siya. Kaya lang, pag pinalo niya kasi, yun ang naging problema. Kaya, minsan, baka nakikita natin, di ba? Baka yung pagpalo na yun, baka rebellious talaga tayo kay Lord, di ba? Di ba? Continuous na, baka meron tayong heart na continuous na pagre-reklamo kay Lord. O kaya, mga pangit na attitude. Di ba? Kaya dahil dito, hindi nakapasok ng promised land. Pero maganda kay Moses, anong maganda? Hindi natinag ang faith niya. He remained with God. Kaya nga, siya ang bida sa pag-uusapan natin ito. Di ba? Kaya ang ginawa niya, bago pumasok ang mga Israelita sa promised land, sinermonan niya. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Tandaan niyo to. Para maging leksyon yung nangyari sa buhay niya. Di ba? Kasi siya, ang sakit nun, di ba? Ikaw nagsimula, ikaw nag-lead sa kanila, tapos hindi ka makakasama sa promised land. Anong pakiramdam na? Masakit yun. Dahil hindi siya sumunod kay Lord. At dahil doon, gusto niyang matuto mga Israelita, ito ang gawin nyo. Itong nangyari sa akin sa buhay, ito ang tandaan nyo. Amen? Gusto nyo bang malaman yung mga sinabi ni Moses na yon? Sige, magsisimula ito. Taas nga kamay ng gusto matuto. Amen. So number 1, ano ang gustong matutunan sa atin ni Moses? Sabi niya, remember all the commands of the Lord. Ayan. Sabi niya, Deuteronomy chapter 8 verse 1, be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live, increase, and may enter and possess the land the Lord promised on oath to your ancestor.
So, di ba, sabi niya, sundin yung maigi. Di ba? Una, dapat magpasakop tayo. Yun ang point ni Lord. No, magpasakop tayo sa Kanya. Pangalawa, yung law na yun, ang Christian duties natin na dapat sinusunod natin. Kaya lang, di ba? Nalilimutan nga natin. Yung law ang foundation mo. Di ba? Yung dapat ang foundation mo, doon ka nakatayo. Yun ang talaga magpapatibay ng buhay mo. No? Paninindigan mo yun. Di ba? Ipaglalaban mo. Yung law na yun, yun ang obligation natin. Di ba? Kaya dapat nating sundin at magpasakop. Huwag naman nating gawing si Lord pa ang makikiusap sa atin para sundin siya. Di ba? Ganyan tayo, Lord. Ganito, di ba? May gusto tayo. Gusto natin yung gusto mo eh. Gusto mong pasunod kay Lord. Hindi. Dapat tayo ang sumusunod sa Diyos bago niya ibibigay yung para sa iyo na gusto mo. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Itong matindi. Marami gustong pumasok ng langit. Sino rito gustong pumasok ng langit? Diba? Pero ay naman sumunod kay Lord. Oh! Diba? Eh, ganyan eh. Ay, aray, ako ata yun. Diba? Diba parang utos lang na magulang? Pag mga anak ko, inuutosan ko, opo lang ng opo, hindi naman sumusunod eh. Diba? Sorry mga anak, na-example ko kayo. Tumatak kasi. No, I remembered your mga sins nyo. Pasensya na, di ba? Pero pag may kailangan naman, hanep kung makasunod. Ako nang gagawa niyan, ako na, di ba? Ganyan tayo, di ba? Pag may kailangan kay Lord, antindi. Sabi ni, wag ganun mga kapatid. Sabi nga, Moses is reminding the Israelites to follow God's command when they succeed in entering the promised land. No? Bakit kailangan i-remind sila ni Moses? Kasi may sakit sila. Ano ang sakit nila? Amnesia. Yan. Diba? Tayo mga Kristiyano, ang sakit natin, amnesia. Diba? Nasa disyerto sila, wala silang ginawa kundi magreklamo. No? Sumuway sa utos ng Diyos. Wala daw makain, wala daw mainom. Pinadala sila ng mana. Pinadala ng bird para may karne. Wala daw mainom, pinadala ng tubig na galing sa bato. Diba? Dapat nga humanga na sila eh. Sa matinding milagrong ginawa ng Diyos. Kaso, ano meron tayo? Matigas pa din ang ulo. Diba? Ako, guilty ako dyan. Madalas. Ito ang ironic. Binibigay kay Moses ang 10 Commandments, sabay itong mga Israelita gumawa ng golden calf para sambahin. Ganong katindi makalimot. Diba? Ganyan ba tayo? Aray. Wala sa life giver niyan. Amen? Palakpakan nga natin, Panginoon. Wala tayong ganyan. Di ba? Di ba pagdating talaga kay Lord, ang hirap sumunod. Ever since creation, di ba si Eva at Adan, anong ginawa? Sabi ni Lord, huwag niyong kainin yung prutas. Kinain pa rin. Di ba? Ano nangyari tuloy? Nabuo ang kasalanan. Di ba? Kaya nga, sana naman 2024 na, mga brothers and sisters. Let's make a change. No? Paglaban naman natin si Lord, okay ba yon? Di ba? Huwag naman tayo mag-compromise. Kung sa opisina, uso corruption, chismisan, huwag kang gumaya sa kanila. Di ba? Sa mga kaibigan mo, no, kung nagiinuman sila, niyaya, huwag ka nang sumama. Ako actually, nung bago akong Christian, umiwas muna ako sa mga kaibigan ko. Bakit? Kasi talagang mahahatak nila ako yung last battle, Pare, last battle lang. Na? O kaya yung, isang solve na yan, di ba? Nung araw kasi, andyan yung pinsa ko, alam niya. Marami akong kalokohan nung araw. Sinubukan ko lahat, bisyo, nako. Kaya lang, nung naborn again ako, talagang ipinaglaban ko na si Lord. Pinilit ko, lumayo ako. Kasi kung hindi ako lalayo, madali akong give in eh. Kaya this time, paglaban natin si Lord, di ba? 2024 na. Di ba? Ika nga, gumaya tayo kay Joseph, di ba? Nakayakap na yung girl. Tinakbuhan pa niya hanggang sa mahubaran siya, di ba? Inakusahan pa siyang rape. Si Daniel, di ba? Sabi, pag nagsamba kayo sa ibang Diyos na higit sa Diyos ng Babylon, papatayin kayo. Pinaglaban niya ang Diyos, nagsamba pa rin siya, di ba? Sana naman paglaban natin si Lord. Amen? Amen! Palakpakan nga natin, Panginoon. Sabi nga, let's be an obedient Christian. Yeah?
Let's remember to obey the commandments of the Lord because it is the key to a real successful life. Yun lang ang susi. Wala nang iba. Sabi nga, change is good, especially if the change is for our good and for the glory of God. Kapatid, kung magbabago ko lang, para lang sa sarili mo, wag na. Hindi ka makakapagbago. Kailangan you do it because you want to glorify God in your life. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga, only Jesus can transform our life. And the fruit of the Holy Spirit grows only in the soil of what? Of obedience. Hindi mag-grow ang bunga ng Holy Spirit sa'yo, hindi makikita kung hindi ka sumusunod sa Diyos. Ano magbubunga dyan? Anger, hatred, jealousy, envy. Kasi hindi ka sumusunod kay Lord. Pero pag sumusunod ka, isa kang matabang lupa, na pag tinaniman ang salita ng Diyos, bumubunga talaga. Diba? At nakikita sa buhay natin, uy, ba't may kakaiba dyan? Kasi nakikita yung galaw mo ay galaw na ayon sa Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. To end this, to end this point, Psalm chapter 1 verse 1 to 3 says, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked or stand in the way that sinners take or sit in the company of mockers. Verse 2, But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do, prospers. Sana ganyan tayo. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ano yung unang point ni Moses? Remember? Yes. Sana naman hindi sa salita lang, sa gawa. Amen? Number 2, remember that God is our leader. Wow. Tandaan daw natin na si Lord ay ating pinuno. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 2, Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Diba? Here we can see that God is a leader. He guides. Ginaid niya yung mga Israelita. He leads His people to the wilderness for 40 years. Bakit? Bakit niya niled ang mga Israelita? To humble and to test you in order to know what was in your heart. Para itest pala at to humble at malaman kung ano laman ang puso natin. Whether or not you would keep His command. Diba? Sabi nga, He leads us in the wilderness to humble us. He leads us to the wilderness to test us, to know what is in our hearts. Diba? Obedient ka ba o rebellious? Tandaan po natin, the Israelites came from slavery. And they were chosen by God to be His people and to be a nation of God. And for them to become one, diba? And ready for this great responsibility, they need to go to a process or training. No? Paano ka maging isang maging isang powerful nation, yun ang panawagan sa kanila ng Diyos eh. You need to undergo training. Why? Bakit kailangan mag-undergo training ng mga Israelita? Kasi utak alila sila eh. Diba? Alam lang nila alipin sila. Utak talunan. Kailangan i-reformat ang thinking. Diba? Kaya nga nasa disyerto sila, reklamo sila, parati lang naalala ang Egypt. Kasi yun ang utak nila, utak alipin. Diba? Ang utak nila, hindi pa nila kaya mag-lead. Isa silang tupa. Hindi sila katulad ng isang lion, diba? Ang lion na isang very strong predator na kaya mag-lead ng isang pack. At yun ang kailangan sa kanila. Kaya nga after one generation, lumabas ang Joshua generation. Naubos after 40 years, diba? At lumabas ang Joshua generation kung saan ito ay ready na. Ready na mag-conquer ng promised land. Diba? Pinadaan sila sa disyerto. Kung isipin mo, 11 days lang makakapunta na sila sa promised land. Bakit hindi inalaw ni Lord yun? Bakit inalaw niya na 40 years? Kasi nga, mali pa ang ugali ng mga Israelita. So, ganun tayo. Tinetrain tayo ni Lord. Dinadala tayo sa disyerto natin. Bakit? Ano ba ang disyerto? Isang lugar, di ba, napakainit, pag daytime, napakalamig, pag gabi, may disyerto pa, walang tubig, walang puno, talagang mahirap. Di ba? Kumbaga,
Sa disyerto, lalabas at ang iba't ibang ugali. Either maganda o pangit. Ngayon, sa atin, pag dumadaan ka sa disyerto ng buhay mo, dumadaan ka sa pagsubok, yan, makikita, ano ba lalabas sa'yo? Positibo o negatibo? Yan. Di ba? Kaya yun ang maganda. Tanungin natin sarili natin. Ano ba lalabas sa atin pag dumadaan ka sa disyerto ng buhay mo? Positibo o negatibo? Ikaw na makakalam yan. Hindi ko masasagot yan, kapatid. Amen? Sabi nga, the desert was a place of great testing for Israel. Bakit? Di ba? God is training the people of Israel to become a great nation. Di ba? Hindi ka naman kasi agad magiging magaling eh. Di ba? Ikaw ba naman, para abuti ko estadong ito, it took me how many years para magkaroon ng tigas na mukha, humarap dito at tumayo. Di ba? Ang dami kong pinagdaanan. Ganon din yun. Di ba? Sa buhay, hindi ka aangat sa buhay mo. Ang mga seasoned professionals, mga billionaires, lahat yan dumasa kanya-kanyang disyerto. Di ba? Pagtatanong mo sila, ano yung mga experience mo, kwento nila yun. Kung paano sila naghihirap. Ganon din po tayo. Amen? Di ba? Kaya nga, dapat, kung dumadaan tayo sa great testing, di ba? Anong gusto ni Lord sa atin? He wants the best out of us. Hindi ka pinadadaan dyan para pahirapan lang, kundi gusto niyan lumabas kung ano yung tunay mo. Diba? Kaya napansin mo, pag na-overcome mo isang problema, sa tulong ng Diyos, anong karakter mo? Pangit o maganda? Diba? Lumalakas lalo ang faith mo. Sabi nga, dapat pag may testingan, huwag kang matakot. No? Huwag kang umangal. Daanan mo lang. Amen? Naalala ko tuloy, bigla ko lang naalala. Nung ako ay nag-take ng board exam, actually, unang take ko, sabit ako. Ang naipasa ko lang, practical, pero yung theoretical, sabit ako, bagsak ako. Talagang nalungkot ako, na-depress ako. Tapos, kinwestiyon ko si Lord, Lord, bakit? Nag-aral naman ako mabuti. Nag-aral talaga ako. Nagsikap ako, nabigay ako ng oras. Pero bakit nangyari sa akin yun? But He made me realize that I need to undergo trial dahil ay yabang ko pala. Diba? Ay yabang ko pala. Alam mo kasi sa school namin, ang training, porkit maganda yung background ng school, talagang statistics, talagang parating nagtatap, ang thinking mo, ang thinking sa'yo, pinapaisip sa'yo, magaling ka. So pag graduate ko, kala ko ang galing ko, hindi pala. Pak! Sumabit ako. Kaya alam mo, ginawa ko, sige, mag-aral na lang ako. Kasi nanghihinaya ko, biri mo, 7 years of your life. Masasayang. Pera, pag-aaral, effort, diba? Lahat. Matatapon kung hindi ako papasa ng board exam eh. Hindi ako magiging doktor, baliwala ang lahat. Kaya pressured ka. Kaya ginawa ko, nag-aral ako uli. At during that time, na-born again ako. Diba? During that time, na-born again. At nung mag-i-exam na ako, itong nakakatawa. Nung mag-i-exam na ako, nag-pray lang ako, Lord, sana, Lord, maipasa ko lang, okay na ako. Alam mo, nung nag-i-exam na ako, nagulat ako, meron ako mga test, parang 15 minutes, tapos na ako, 10 minutes, tapos na ako. Alam mo, nagulat yung mga katabi ko dahil lumalabas kaagad ako. Nung break time, nilapitan ako, Brad, may tip ka ba? Baka naman meron, ang bilis mo sumagot. Sabi ko, hindi. Alam mo na, tiyempo lang talaga. Yung inaral ko na examination, ADA, tanda ko yung American Dental Association Board. Kaya itong mga PRC, nangungopia lang pala ng exam eh. Same na same. Doon lumabas sa board exam. Kaya sabi ko, alam ko, kaya ang bilis kong nasagot. Kaya sabi ko, sino nag-allow nun para mangyari yun? Sino, diba? Kaya, alam mo, itong nakakatuwa. Ang nag-exam, sige, palakpakan natin ng Panginoon. Itong nakakatuwa. Ang nag-exam, 2,677. Ang pumasa, 566. Good news, pan-top 14 po ako. First time lumabas yung mukha ko sa dyaryo. Yung mga kaibigan ko, nagtatawa, totoo ba yan? Pakaklase ko. Talagang, kasi yun nga sabi ko, grasya lang ni Lord. At this time, alam ko, galing lang sa Kanya. No? Kaya humble na ako. Alam mo, nung testimonial dinner, kasi yung school, nagpapadinner sa hotel, lahat ng mga pumasa, at saka yung nag-top, andun ako sa VIP, feeling, siyempre VIP, no? Alam mo, yung mga kilala ko na nag-top,
kinakausap ko, ayaw na ako pansinin. Sabi, ba't ka itong mga to? Ayaw ko kasi mas mataas yung ranking nila. Doon pinarelay sa akin ni Lord, kung ikaw'y pumasa ng una, ganyan mangyayari sa'yo. Mayabang ka. Kaya ang laki ng lesson, kaya pala niya ako pinadaan sa trial na yon, sa depression, sa pressure, dahil gusto niyang may mabago sa pag-uugali ko. Amen? Amen? Kaya ganyan si Lord, di ba? Binalik niya lahat ng confidence ko. Kaya nga, andito ako, kinikwento ko sa inyo yung istorya na share ko eh. Di ba? Katandaan natin, He puts us into a place of desert in order to build us up. Di ba? To change us for the best, hindi yung worst. Di ba? If we consider ourselves Christian or a follower of Christ, then definitely we will undergo training. Hindi po natin maiwasan yung training. Dadaan po tayo dyan. Talaga may trials tayong dadaanan at kailangan ma-overcome natin yan. Amen? With God's help, kayang-kaya po yan. Amen? Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Alam mo sa Bible, mababasa natin, maraming great people dyan na ginamit ng Diyos. Lahat yan dumaan sa kanya-kanyang disyerto. Si David, si Paul, di ba? Si Peter na lang eh. Kaya nga nung bata pa siyang apostol, di ba? Dininay niya si Kristo 3 times. Di ba? Tinagtaguan pa nilang. Napatay na si Kristo, nagtago sila at natakot sila. Pero nung sila ay talagang naging servant na ni Lord, at nung tumatanda na sila, ready na silang mamatay. Sabi nga niya, yung Kristo ko, pinako ng patayo. Siya naman, sabi niya, ako pabaliktad. Pinako siya na nakabaliktad. Ganun katindi na ang faith. Bakit? Dumaan na sa matinding disyerto. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya ito, tandaan natin, we should never question God when trial comes. Di ba? Yan tayo eh. Why me? Ako, ginawa ko rin yan. Bakit ako? Mabait naman ako. Nagsiserve ako kay Lord. Nagtatays ako. Nag-church ako. Bakit ako? Wala akong inaagrabyado. Huwag na yun ang tanongin mo. Ang tanongin mo, let's question God what He wants us to learn from these trials. No? Yun ang tanongin mo, Lord, ano bang tinuturo mo sa akin? Diba? Tandaan po natin, good or bad, God allowed to happen because He has a good and great purpose. Ano yung purpose niyang yun? Ang purpose niya is for our faith to become perfect. Diba? Ma-upgrade, mag-level up ang faith natin. Kasi kung di ka dadaan sa ganun, ano mangyayari sa'yo? Tupa ka pa rin. Follower ka pa rin. Hindi ka isang leon na kayang ipaglaban ng Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga, your problem is your promotion. Diba? The more na may problema dumarating sa'yo, ang isipin mo na lang, uy, pinopromote na naman ako ni Lord. Diba? Kasi tataas na naman ang level ng faith ko. Gaganda na naman lalo ang karakter ko. Meron na namang maaalis dyan. Ako hindi nawawala ang disyerto ng buhay ko. Ako nga recently ng asawa ko, nagka-problema kami. Sige na nga, sabihin ko na nga. Naalala ko lang bigla. Meron kaming nabiling parking, meron kaming condo dyan sa EDSA, kailangan ng parking. Meron kaming nabili last October. Awa ng Diyos, meron nagpahiram ng pera na ang ganda ng terms. Kasi siyempre, wala na rin akong budget eh. Madali ang payment, tapos wala pang interest. So, sobrang excited, merong in-offer na parking, binili namin. O, di ginagamit ko na. Pagdating noong January, nagulat ako, merong nakapark na iba. Sabi ko, usong-uso yun doon, yung wala kang parking, makikipark ka, tapos iiwanan mo lang yung sasakyan mo. Talagang iinit ang ulo mo eh. Sabi ko, hindi ako ganito. Meron lang dahilan nito. Ginawa ko, sinulatan ko yung ng papel, yung kotse, sabi ko, akin pong parking ito. Please call me. God bless. May ganun pa ako. Di tumawag yung sabi niyan, sir, ako po yung kasi nirerentahan ko. Paano mo nirerentahan niya? Ako may-ari niyan. Ito po yung nagparenta. Bigay mo sa akin number. Binigay number. Tinawagan ko, sir, akin po yung parking na inano. Paano po nangyari sa inyo yan? Ayun na, nalaman ko. Ganun ba? Sabi ko, kung gusto mo, kausapin natin yung ahente. Di sabi ko, sige, kausapin natin yung ahente. Nung ahente, sabi, kinausahan ko ang ahente, tinawagan ko. Sabi ko, pakiusapan mo nga yung nung gumagamit ng parking ko kasi mali ata eh. Di tinawagan niya, tapos tumawag yung nakabili, nagpaparin. Sabi niya,
Ay, okay na po, miscommunication lang. Sabi ko, ay, ayos. Sabi ko, walang problema. Ngayon, January kasi, filing namin, ginagawa ko, paprocess ko na yung mga papers para ma-akin, yung ano tawag doon, ma-file ko na para maging akin na yung titulo, di ba? So, final ko sa opisina. Pagdating sabi sa akin, sir, hindi ko pwede i-file yan, naka-hold yung papers. Kasi yung may-ari, pina-hold dahil hindi daw siya binayaran ng ahente. Pambihira, yung ahente pala, hindi binayad yung perang kinuha sa amin. Ang matindi, binenta pa niya sa iba. Sakit sa ulo. At sabi pa ng mga tao doon, sir, demanda nyo na lang. Ayoko na ng demanda. Galing na ako dyan. Nung high school ako, na-demanda ako, ma-attend ako ng hearing. Alam ko yung hirap niyan eh. Kasi alam mo, sa kalukuhan ko nung araw, nasabi ko tuloy. Naalala ko bigla. Ang hirap. Ang hirap talaga. Kaya sabi ng asawa ko, sige nga, anin natin. Kasi nga, marami na palang niloko yung ahente. Pero sabi ko, hindi, ayoko na ng demandang yan. Kung naloko tayo. Pero yung ahente, pag kina-message ko, sumasagot, sabi ko, ano kayang trip nito? Sabi ko, bakit? Di ba kung niloko niya ako, bakit sumasagot pa rin? Sabi ko, sige, sakyan ko nga. Pa sumasagot pa rin, sabi ko, ayusin mo naman itong nangyari rito. Nagkaagulo kami. Sabi niya, sir, ayusin ko po yan. Tapos, ang ginagawa niya, puro ganun lang. Sabi ko, binigyan ko ng ultimatum. Sabi ko, pag itong araw na to, hindi mo sinagot yung, hindi mo inayos to, hindi ka nagpakita sa amin. Puro ka lang message. Kako, bibigyan kita ng ultimatum. Kala mo, magdidemanda, di ba? Alam mo yung ultimatum dumating, sabi ko, pinadalan ko na lang ng verse. Tapos sabi ko sa kanya doon, alam mo, sa akin makakalusot ka, pero sa Diyos, hindi ka makakalusot. Impyerno o langit lang mapupunta mo. Yun ang sinabi ko sa kanya, minessage ko. Maya-maya nag-send ng message. Pakita mo nga, natuwa lang ako eh. Tingnan mo, sabi niya, sir, gusto ko na po itama lahat ng pagkakamali ko po. Di ba? Ayun o. Kumuha na lang ako ng lakas ng loob kay Lord para harapin ng di ba? Di ba? Basahin mo, di ba? Sabi ko, talaga palang may Diyos. Sumagot siya. Kaya nung ginawa ko, binakbahan ko na lang siya ng mga verse. Naalala ko, may nag-testimony rito about ganyan, is coming. Na binago ni Lord, pinadala ko, lalong nag-text, sir, magbabago na po ako. Di ba? Yung pala yun, sabi ni Lord, huwag mong awayin. Kasi talaga sa opisina, ang iinit na ng ulo na, galit siya sa ahente. Sabi ko, hindi. Pabayaan lang natin. Nagre-respond pa naman eh. Hindi ko dinemanda. Ngayon, ginawa niya yung ahente, gumawa kami ng group chat, siya nakikipag-usap doon sa may-ari, doon sa kay niloko, tsaka sa akin. Pero, tapos may ginawa siyang plan para makabayad, pumayag naman yung mga sa awa ng Diyos, ako pa rin naagamit ng parking. Pero hindi ko lang alam kung talaga magbabayad siya. Pero alam mo, binalik na ni Lord yun, yung ginastos ko ron. Kaya sabi ko, wag na, okay na yun. Kahit naloko tayo, pera maibabalik yan. Ang habol ko lang, mawin natin yung taong yun. Yeah? Christian! Ang bait. Amen. End ko na po itong point na to. Sabi sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Di ba? Kaya iyan tandaan po natin. Sabi nga po, if we consider God as our leader, then trust Him always. And believe that He is leading us to a right path. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Pangatlong paalala ni Moses. Ayan. Pangatlong sermon. Tagalog, sermon. Kasi sermon talaga to eh. Sinesermonan niya ang mga Israelita. Kaya, okay masaktan kung sinesermonan ko kayo. Pero maganda yun, nasasaktan tayo. Amen? Remember that God gives us the ability. Ayan. Binibigyan daw tayo ng abilidad ng Diyos. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant which He swore to your ancestors, as it is today. Grabe, si Lord pala ang nagbibigay ng abilidad sa atin. No? Prior to this verse, sinabi ni Moses sa mga Israelita, alam mo yung papasukin yung promise land, matindi yan.
tumutubo dyan ang mga malalaking ubas, ang lahat ng klase ng prutas. Meron diyang streams, may lakes, may lahat na ng klase ng tubig meron niya, may waterfalls. Diba? Ang bundok niya may copper, ang bato niyan iron. So, ibig sabihin, mayamang lupa at siguradong hindi sila magugutom. Siguradong uunlad o yayaman. Ika nga, land overflowing with milk and honey. Diba? Tandaan po natin, remember that God was the one who fed them on the desert. They were hungry, God gave them manna from heaven, at saka yung meat from the birds. They were thirsty, God gave them water that gushed from the rock. Sinasabi ito ni Moses sa kanila, nire-remind ito ni Moses, kasi pag umunlad na sila sa promised land, hindi nila kalilimutan si Lord. Kasi tayo, pag umuunlad na, nalilimutan na si Lord. Diba? Marami dito, nung andito, wala. Pero nung tinulungan na ni Lord, nawala din. Pero maganda, tandaan natin, He gives us the ability. Amen? At para hindi rin sabihin, kaya rin sinasabi ni Moses sa kanila yon, para hindi rin nila sabihin to sa kanilang mga sarili. Sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 17, in-specify ni Moses to, you may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. Ayan. Di ba? Ang thinking mo kasi, pag umangat ka sa buhay dahil sa sarili mong galing. No. No? Ito ay galing lamang sa Diyos. Dapat ang ganito sasabihin nila, Deuteronomy chapter 8 verse 18, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. No? In-specify niyo, 17, 18, si Lord galing. Para wag tayo magyabang. Amen? Sabi nga, reminder lang, babala lang, ika nga, it is the same with us. Never think that because of our own strength, kaya tayo successful. No? Hindi yung, alam niyo yung kantang My Way ni Frank Sinatra? Naalala ko lang kagabi, kinanta nung anak ko. Alam niyo ba marain ang napatay dahil sa kantang yan? Di ba yung kuma, I did it my way. Di ba? Pag kinakanta mo yan, lalo sa mga sinurito, mga 60s, ang mga edad na 50s pataas yan, makakakalam yan eh. Kanta ni Frank Sinatra, sikat na sikat sa video ko yan, binabawal na kantahin yan kasi talaga nagpapatayan eh. Kasi yung kantang ito, pag binasa mo ang lyrics ito, it incites pride. My way nga eh. Diba? I did it my way. Mali po yun. Dapat God's way. Amen? Diba? Kaya yan ang tatanda natin. Parati sa buhay natin, kaya tayo umangat sa buhay, it is because of God's way. Huh? Not my way. Yeah? Kaya sabi nga, wala naman nagsimula sa malaki agad eh. No? Lahat nagsimula sa maliit yan. Kaya lang pag lumalaki rin ang ulo. Ako, I remember, bago ko inabot yung ganitong status sa buhay ko, nagsimula ako sa utang. Yung clinic namin, dyan sa gilid dyan, yung parang sirang dyan, dyan ang property yan ng lolo ni doktora. Diyan kami una ng clinic. Yung lolo niya, pinayagan kami, sabi niya, diyan kayo mag-clinic. Wala kaming pampuhunan. Biri mo dyan, wala ka ng renta. Ang maganda pa, yung biyanan ko, napakabait. Hindi nangungutang yan, pero kinain niya yung pride niya. Nangutang siya para may pampuhunan kami. Ganun din yung tatay ko, nangutang para lang maka-start kami ng clinic. Pero maganda, nabayaran din namin. Doon may hinihipo ang Diyos para magsimula ka. Lahat nagsimula sa maliit. Pinag-aaral ka ng magulang mo, natuto ka na, ayabang mo na, hindi mo na in-honor magulang mo. Porkit nag-i-English ka na. Maraming ganyan, di ba? Di ba, nakapag-aral lang, kung tratuhin na ang magulang, basura na. Di ba? Kaya huwag naman tayong ganyan. Tandaan natin, lahat ng tao, kahit sino pa diyang mayaman diyang billionaire, lahat yan nagsimula sa wala. At meron lang hinipo ang Diyos na tao para tulungan siya, para umangat sa buhay. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Let me end this. Sabi nga sa quote ni Joel Osteen, sabi nga, I believe that God has put gifts and talents and ability on the inside of every one of us. When you develop that and believe in yourself, and you believe that you're a person of influence and a person of purpose, I believe you can rise up out of any situation. Diba? Makaka-rise up ka. Pag alam mo galing sa Diyos yan, at
Di ba sabi ni Kuya Sam, di ba, nag-testimony, biro mo, talagang alam niya galing sa Diyos. Biro mo, nag-develop into ilang branches, tapos nagsara, sumuko ba siya kay Lord? Hindi, di ba? Dumaan siya ng trial, pero alam niya galing pa rin kay Lord, patuloy pa rin siya sa pagbibigay ng tithes niya. At ngayon, siya'y angat na naman uli, di ba? Ganon si Lord eh. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Sabi nga, wala po tayong abilidad kung wala po tayong Diyos sa buhay. Di ba? Amen? Number 4, last na po. Bilis lang po tayo. Remember that we are all sinners. Ayan. Alam mo naman tayo, mga self-righteous, wala akong kasalanan, wala akong inaagrabyado, mabait ako. Sabi sa Deuteronomy chapter 9, verse 6 to 7, understand, then, that it is not because of your righteousness, sabi ni Moses sa mga Israelita, hindi dahil sa inyong kabutihan, that the Lord your God is giving you this good land to possess. Hindi dahil sa inyong kabutihan. For you are all stiff-necked people. Sa totoo lang, matigas ang ulo nyo. Kaya lang, remember this and never forget how you aroused the anger of the Lord your God in the wilderness. From the day you left Egypt until you arrived, you have been rebellious against the Lord. Diba? Ever since, makasalanan talaga tayo. Yan ang nature natin. Kaya ka andyan ngayon, nakaupo, kaya ka may yaman, kaya ka may talino, kaya ka may maganda ang buhay mo, hindi dahil sa iyo. Dahil mabait ang Diyos sa iyo. Diba? Sabi nga, God is good. God is good talaga. Nature niya yon. Tayo, masama talaga. Diba? Nature natin yun. Bakit? Of original sin. Kasi tayo makasalanan talaga eh. Kaya nga, si Kristo, kailangan patating kailangan pumunta sa lupa para i-save tayo. Kasi walang taong papasa na hindi makasalanan. All fall short for the glory of God. Diba? Ako lang, aminin ko, sa isip pa lang, ang dali ko magkasala. Eh. Nagdadrive lang ako dyan sa EDSA, may makita akong billboard, nagkakasala na ako. Diba? Nagdadrive ako, may tumawid sa pedestrian, magandang babae, diba napapaisip na ako. Aminin, mga boys. Diba? Kayo mga girls, pag may nakita si Piolo, diba, nandun yung poster, machong-macho, mami ko ganyan, itong asawa ko, Piolo. Diba? Piolo. Diba? Diba? Okay, si Aga. Aga. Kilala niyo ba si Aga Mulak? Panahon kasi namin yun eh. Kaya ko yung pagpalit ng asawa ko dyan. Di ba? Kay Aga. Hindi. Kilala ko yan. Hindi ako pagpapalit niyan. Pero di ba, sa isip pala nagkakasala ka na eh. Kaya nga, imposibleng mabait kang tao talaga. Nature natin yung aminin natin. We are sinful. Sa isip, let's humble ourselves. Makasalanan ako. Ako minado ko kahit ito na estado ko sa buhay, matindi pa rin akong sinner. And I need to confess that every moment, every second. Yan ang dapat natin gawin. Amen? Ika nga wag tayong iangat ang sarili natin. No, don't do that. We are all sinners. Kahit nagpipreach pa, lalong mabigat sa akin as a preacher, kasi lahat ng sinasabi ko, balik sa akin yan. Hindi pwedeng, kayo lang sinasabihan ko, no. It's all because of, lahat yan sa pula ko. Yun tayo. Let's be humble. Amen? Palakpakan nga natin ng Panginoon. Sabi nga, it is not because of our good works. It is not because of going to church. It is not because of reading the Bible, di ba? Yung pagbibigay ng tithes or ng kaya tayo ay nagiging mabuti. Hindi. It is only because of God and His deep grace. Diba? Kaya tayo successful sa buhay natin. No? Paano ko nasabing successful ka sa buhay? Diba? Meron kang contentment. No? Kasi meron dyan, ang maganda sa tunay na successful, yung taong spiritual, physical, material, kumpleto. Material, kontento ka kung ano meron ka na. Masaya ka na. Physical, wala kang sakit. Kasi meron dyan, mayaman, may sakit naman. Bagsak ang spiritual. Meron naman, mayaman, walang sakit. Bagsak naman sa spiritual. Maganda, kumpleto. Parang sentrum.
spiritual, physical, material, blessed ka talaga. Amen? Yun ang tunay na Kristiyano. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Buti na, i-segue ko pa yun. Amen? So, tayo habang malakas pa, please, mag-serve naman tayo kay Lord. Kaya ako natutuwa sa mga kabataan, lalo na sa mga anak ko, nagsiserve ba kayo? Mga girls ko, yung boy lang ata eh. No? Ako nung kabataan ko, puro, ay naku, huwag ko na ikwento. Puro masama ang ginagawa ko. Pero yung mga bata, pag nakikita ko, nagsiserve sila, tuwan-tuwa ako. Sana ganun ako nung araw. Kaso hindi na, wala na, hindi ko na may babalik yun. Kaya tuwan-tuwa ako pag mga bata, nakikita ko, nagsiserve kay Lord. Bakit? Hindi natatapon ng oras nila. Diba? Alam mo, spiritual, physical, material, they are successful. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Ano ba yung last point ko na, di ba? Okay. I-end ko lang po ito. Sabi nga sa 1 Timothy chapter 6, verse 17 to 19, sabi nga ni Timothy, sabi ni Paul kay Timothy, command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth, which is uncertain, but to put their hope in God, who richly provide us with. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. To end this point, maganda rin sinabi ni Manny Pacquiao eh. Ihabol ko na lang din, sayang. Sabi niya, kahit anong tagumpay mo sa buhay, if you don't have God in your life, you are nothing. Diba? Ito yung sinabi niya nung talagang na-born again na siya. Yung na-knockout siya kay Marquez, di ba? Doon siya talaga inamin niya na born again siya eh. Nagising siya, na-realize niya eh, talaga pala. Amen? Kung wala kang Diyos, wala ka talaga. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. Ano po yung 4 na reminder ni Moses sa mga Israelita? Remember the Lord, di ba? Remember His commands. Remember that He lead us. Ano pa yung isa? That He gives us the ability to produce well. And we are all sinners. Wala naman kayo naalala eh. To conclude the matter, mga kapatid, ang salitang remember po ay 200 times. Binanggit sa Bible. 200 times. So anong sinasabi ng Bible sa atin? Ang gustong sabihin ng Diyos sa atin, let's never forget. Gaya nung lady na namatayan ng night, di ba? Forget me not. Pinangalan niya sa bulaklak para wag natin malimutan. Ganon din sana tayo kay Lord, mga kapatid. Kasi pag kinalimutan natin si Lord, ano sabi sa Deuteronomy chapter 8 verse 19 to 20? Sabi nga, no? If you ever forget the Lord your God and follow other gods, sabi ni Moses sa mga Israelita, and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. Like the nations the Lord destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the Lord your God. Kaya nga after one generation, nalimutan ng Israel ang Diyos. Diba? Nung pumanaw na sina Joshua, yung Joshua generation, may pumalit, hindi nakilala ang Diyos, anong ginawa nila? Pumasok na sila sa matinding kasalanan. At pumasok na ang Book of Judges. Dito na nagsimula. Kaya sana mga kapatid, pangako natin sa sarili natin, huwag natin kalimutan ng Diyos natin. Diba? Lalo na pag umaangat tayo sa buhay, no? Bumabago ang estado ng buhay natin, gumaganda, lalo mong alalahanin ng Diyos. Kaya yun ang sinabi ni Moses sa kanila, remember. Remember. Kasi talagang kakainin tayo ng mundo. Kakainin tayo ng pride. Diba? At ang susi para mawala yung pride na yan sa buhay natin, let's remember the Lord. Amen? Naalala ko tuloy, nung kami ang tawag dito, we were still young Christians. English. Nung bata pa kaming Kristiyano ni Tora, pati kaming nagwo-worry, di ba? Yung, ikaw, natural naman sa atin yun, nagwo-worry, di ba? Sinong hindi nagwo-worry? Taas nga kamay. Wow, very good, walang sinungaling. Di ba? Kasi talagang part natin yan eh. Kaya lang, binigyan ako ng wisdom ni Lord. Sabi niya, anak, remember, tandaan mo yung mga past miracle ko sa'yo. Nung araw, nag-jeep ka lang eh.
Nung araw nga, self-sufficient student ka lang eh. Tapos ngayon, doktor ka na. Ngayon, dati, nag-jeep ka lang, ngayon may sasakyan ka na. Dati, nakikitira ka lang, ngayon may bahay ka na. Tapos may problema ka lang, kalilimutan mo na kagad ako, magwo-worry ka kagad. Diba? Matinding kasalanan pala ang pag-worry. Bakit? Kasi, yung iniisip mo, wala kang Diyos. Mahina pala itong Diyos mo eh. Hindi pala siya powerful eh. No? He doesn't exist kung ikaw ay nagwo-worry sa buhay. Diba? You don't trust Him. You don't trust His promises. At higit sa lahat, yung faith mo, napakaliit. Brad, nagwo-worry ka ngayon, palakasin mo ang faith mo. Paglaban mo ang Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sige, let's stand up po and let's pray. Maikli lang po, di ba? Mapalad ang maikli mag-preach. Pinapatayo uli. Sige, let's bow down our head and let's pray. Father, we thank you for this night, for this morning, Lord God. Nandito kami, Lord God. Ang iyong salita ay aming naintindihan, Panginoon, na kayo po dapat ay aming tinatandaan. Lalo na kung kami dumadaan sa trahedya ng buhay, Lord God, lalo pong dapat kami magtiwala sa inyo, Panginoon, na ang buhay namin ay hindi namin hawak. Kayo lang po ang may hawak nito. Pakinggan po natin ang music. Upon my feet all the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love. Yes, Lord. Oh, through my life. Lead me. Yes, Lord. Lead us, Lord God. Alam po namin, without you, we are nothing, Lord God. Hindi po kami makakakilos ng tama pag wala kayo sa aming buhay, Lord God. Makasalanan po kaming tao, Lord God. We are sinners, Lord God. Salamat po sa krus, Lord God. Thank you for everything, Lord God. Salamat po sa buhay na ibinigay niyo, Lord God, para kami maligtas, Panginoon. Salamat po at parati yung tinatama ang aming mga buhay. Even though matitigas ang ulo namin, Lord God, still you are there, Lord God, to lead us to your feet. At ang grasya mo, Lord God, napakalalim, napakalawak. Salamat po, Lord God. Lord, iling namin, Lord God, kahit kami makasalanan, huwag mo po kaming bitawan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming i-guide, Lord God. Hawakan, Lord God. Papasok na naman po ang Holy Week, Lord God. And this will remind us of your goodness, Lord God. Sana po talaga maalala po namin, Lord God. Hindi sarap na naman po ang nasa isip namin, Lord God. Sana naman po maalala namin kung paano ko yun nahirapan sa krus, Panginoon. Lead us, Lord God. Lead us to the right path, Lord God. Lord, ngayon po humihingi kami ng tawad sa mga kasalanan namin. Pinapatawad din po na nagkakasala sa amin, Lord God. And we ask that you bless us, that you guide us, and lead us forever, Lord God. Maraming po salamat. This was in Jesus' name. Amen and amen.